Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kini Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Corazon Carilla. Sabi niya, Ma'am Doris, sana samahan ni Pao Avellino si Kim Chu. Mahirap na ang daming umaaligid at naiinggit sa kanila. Praying for their safety travel and Lord please guide and protect them always. Ilang araw si Kim Chu doon sa Cebu, Ma'am Doris. Ingat ka palagi, Kim Pao. God bless you both always. Love kayo namin, Kim Pao forever. So maraming salamat sa komento, Ginang Corazon Carilla. So saglit lang din naman po si Chinita Princess dito po sa Cebu. So andun lang siya, kailangan ay sa opening po ng kanyang bagong shop dyan po sa SM City Cebu para syempre maipromote na din at kumalat ang balita na meron po siyang shop ng House of Little Bonnie na bag dyan sa SM City Cebu. Kaya pumunta po kayo, Sabado po yan, November 22, 2025. Sa ground floor lang yan, malapit po yan sa entrance mga kakimpaw. And hopefully nga, sumama si Paula Avellino. Pero base sa ating mga nababasa, na hindi po makakasama si Paulo at siya po ay nagbili na lamang di umano ng mga pasalubong mula po yan sa Cebu. Siguro yung mga favorite po na pagkain ni Paula Avellino na galing po sa Cebu. So yun lang siguro yung pinapadala niya kay Chinita Princess. Kasi saglit lang din naman po si Kim Chu dyan sa Cebu. Kaya hindi na siguro sasama pa si Paula Avellino kasi saglit lang din po si Chinita Princess dyan. And wag po kayo mag-alala dahil meron pong mas mahigpit na security si Chinita Princess. Lalo na ngayon at meron pong banta ng kanyang buhay. Siyempre, doble, triple ang safety para po kay Chinita Princess. So maraming salamat sa komento, Ginang Corazon Carilla. God bless po at mag-iingat kayo palagi. At ang next comment naman mula po kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya, wow, congrats Kim Chu, we're happy for you. Sana may branch naman sa SM Seaside sa Talisay City, Cebu para malapit sa amin. Sana sa kanilang dalawa na ni Pao ang business na yon. Matulang ko lang, Durs, kasama ba si Pao ni Kimi sa Cebu? Sana naman para may kasama si Kimi, you know na maraming mga inggit kay Kimi. Walang magprotekta sa kanya, lalo na ngayon, binabantaan ang buhay niya. Buti na lang inaksyon na ng management agad ng Star Magic to. Kimi, mag-ingat ka palagi at syempre kay Pao din. Love you both at pagpalain kayo ng may kapal. So wag po kayong mag-alala, Ginang Edana Donza, kasi mas mahigpit naman po ang bantay ni Chinita Princess ngayon. Okay, hindi po hayaan ni Paula Avellino or ng mga bodyguard niya na masaktan po si Kim Chu ng mga masasamang tao. Kaya kalma lang, relax lang po at mag-focus tayo sa mga good vibes. And tama po kayo, mabuti na lamang po at inaksyon na ng management ni Chinita Princess ang mga ganito po na pagbabanta. No? Hindi lang kay Kim Chu, sana sa lahat po mga kakimpaw nung sa ganun na hindi na po pamarisan ito ng iba pang mga taong masasamang ugali, mga bashers na din. So maraming salamat sa komento, Ginang Edetana Donza. God bless po at mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa hapong ito. At unahin nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa Alibay episode 4 is now the most watched chapter daw on Prime Video PH. Sabi kasi dito sa post, the latest buzz around the Alibay hits a fever pitch as episode 4 becomes one of the most watched on Prime Video Philippines, solidifying the series spot on the top. Fans are raving about Kim Chu and Paula Avellino, better known as Kim Pao, for bringing raw emotion and tension that elevate every scene.
Many viewers point to the surprising twist and standout performances in episode 4. As key reasons for its surge in popularity, the series continues to dominate streaming charts, reflecting strong and steady audience engagement. Kimpo supporters are flooding social platforms with praise as anticipation for the next chapter grows with episode 5 just around the corner. Fans can't wait to see how the story unfolds. Grabe naman yun. Ito palang episode 4 na nilabas nung nakaraang Friday, most watched chapter sa Prime Video Philippines. Grabe mga kakimpaw, no? Ngayon pa lang, congratulations kay Kim and Paula Avellino kasi napakaraming good feedback ang nababasa natin para sa kanilang series. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga po dito sa pagtataka ng mga Kimpaw fans kung bakit biglaan po ang pag-uwi noong piloto na kapatid ni Chinita Princess. So ito po pala ang totoong rason. Nabasa ko po kasi sa isang Kimpaw page, sabi dito, ang sweet ni JP umuwi siya ng Pinas para tulungan si Ate Kimi niya sa pag-asikaso ng HOLB, yung House of Little Bunny opening sa Cebu. Yun po pala yun. At si Ate Twinkle naman ang mag-aasikaso or nag-aasikaso ng kondo for rent. Super supportive nila kay Kimi. So nakakatuwa mga Kimpaw, diba? Biruin nyo yun. Galing pa po si JP ng ibang bansa. Umuwi po para po sa opening sa Sabado ng House of Little Bunny na shop dyan po sa SM City, Cebu para tulungan po si Chinita Princess. Tapos si Twinkle naman, siya yung nag-asikaso ng mga paupahan po ni Chinita Princess. Ngayon, hinahanap po ng mga tao, ng mga fans itong si Ate Lakam kung nasaan. Kasi 'di ba napabalita po na di umano nagkaintindihan na, nagkabati na, pero kahit na gano'n yung nababalita natin, bakit walang appearance na magkasama silang dalawa ni Chinita Princess? So siguro hayaan na lang muna natin, wag na muna hanapin si Ate Lakam kasi syempre, hindi naman basta-basta maghihilom yung mga sugat, 'di ba, ng kahapon. Ang importante okay na silang lahat or okay na silang dalawa. Antay na lang natin mga kakimpaw na magkasama sila, 'di ba? Yun na siguro yung totoong heal pag nakita na natin na sila magkasama together. Meron din mga nagsasabi na since umuwi nga po si JP tapos si Twinkle abala rin, parang baka daw ito ay sosyo na business ni Kim at kanyang mga kapatid. Well, di natin alam mga kakimpaw pero pwede rin po. Malaki rin ang posibilidad since papagbigay naman si Chinita Princess. Para syempre may business din po itong kanyang mga kapatid. Iba yung trabaho, iba pa yung sa business. And si Paula Avellino rin naman, iba yung business niya din mga kakimpaw, yung kanyang hilig, 'di ba? Kung saan po siya expert, yun po yung business niya. Si Kim Chiu kasi magaling din po mag-promote or mag-advertise, kaya patok agad sa masa. So anong masasabi niyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.